Ikapitong kabanata. Ang paring si Melchizedek. Itong si Melchizedek ay hari noon sa Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos ibinigay sa kanya ni Abraham ang 10 ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran, at dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siya ay hari ng kapayapaan. Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. At wala ring naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Katulad siya ng anak ng Diyos. Ang pagkapari niya ay walang hanggan. Isipin niyo na lang kung gaano kadakila si Melchizedek. Kahit na si Abraham na ama ng ating lahi ay nagbigay sa kanya ng 10 mula sa lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng 10 mula sa mga kapwa nila Hudyo, kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. Hindi kabilang si Melchizedek sa lahi ni Levi, pero tumanggap siya ng 10 mula kay Abraham at pinagpala pa niya si Abraham, ang taong pinangakuan ng Diyos. At alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa sa pinagpapala. Kung tungkol sa paring mula sa lahi ni Levi na tumatanggap ng 10, mga tao lang sila na may kamatayan. Pero pinatutunayan ng kasulatan na si Melchizedek na tumanggap ng 10 mula kay Abraham ay nananatiling buhay. At masasabi natin na kahit si Levi na ang angkan niya ang tumatanggap ng 10, ay nagbigay din ng kanyang 10 sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat na magbigay si Abraham kay Melchizedek, masasabi nating si Levi ay nasa katawan pa ng ninuno niyang si Abraham. Alam natin na ang kautusang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek, na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi, dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Huda at hindi kay Levi. At wala pang naglingkod kahit kailan bilang pari mula sa lahi ni Huda. Sapagkat nang sabihin ni Moises kung sino ang maaaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Huda. Si Jesus ay katulad ni Melchizedek. Lalo pang naging malinaw na pinalitan na ang mga paring mula sa lahi ni Levi nang magkaroon ng ibang pari na gaya ni Melchizedek. Naging pari siya, hindi dahil sa lahi niya ayon sa kautusan, kundi dahil sa makapangyarihan niyang buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga pinalitan na ng Diyos ang dating kautusan, dahil mahina ito at hindi makakatulong sa atin. Sapagkat walang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ngayon ng mas mabuting pag-asa, at sa pamamagitan nito'y makakalapit na tayo sa Diyos. Mas mabuti ang bagong pag-asang ito, dahil nilakipan ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi siya nanumpa ng gawin niyang mga pari ang lahi ni Levi, pero nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pari magpakailanman, at hindi magbabago ang pasya niya. Kaya si Jesus ang naging katiyakan natin sa isang mas mabuting kasunduan. Maraming pari noon, dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya, at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat, nang ialay niya ang kanyang sarili. Ang mga tao na naging punong pari ayon sa kautusan ay may mga kahinaan, ngunit ayon sa sinumpaan ng Diyos matapos maibigay ang kautusan, itinalaga niya ang kanyang anak na maging punong pari magpakailanman. Dahil natupad nito ang layunin ng Diyos.